Hello guys, isa na naman sa pinakabagong inirelease ni Tecno na may Transformers Edition design ay itong si Tecno Spark 30. Kung maalala nyo nung unang in-review natin last week ay ang Tecno Spark 30 Pro na may Optimus Prime design. Ngayon ito naman ang Bumblebee design, which is color combination ng carbon black and yellow. At napaka-solid talaga nitong tignan, lalong-lalo na kung makikita nyo ito sa personal. Now, pagdating naman sa design ng phone na to ay the same lang din ito doon kay Tecno Spark 30 Pro na may circular camera module sa likod at may apat na lente, kung saan ito ang kanyang main shooter, auxiliary lens, IR blaster, and LED flash. At meron din itong dual speaker tuned by Dolby Atmos. May 8 gigs of RAM, 256 gigabytes of internal storage, and may 5,000 mAh battery capacity. Now, pagdating nga lang sa protection ng phone na to ay mas nakakalamang ito ng konti dahil naka IP64 water and dust resistance na to. Kung ikukumpara natin doon kay Tecno Spark 30 Pro na may IP54 rating lamang. At konting paalala lang na parehong splash resistant lamang ang phone na to at hindi ito naka-waterproof protection. Kaya wag na wag nyo itong subukang ilubog sa tubig. Anyway, malipat naman tayo dito sa side kung saan ito ay naka-flat frames at makikita natin dito sa bandang right side ang kanyang volume rocker and 2-in-1 button na kung saan ito ang kanyang nagsisilbing power button / fingerprint scanner at napaka-accurate din nito. Dito naman sa left side, dito nakapwesto ang kanyang SIM tray na pwedeng lagyan ng dalawang nano SIM and micro SD card. At pagdating sa internet connectivity ay naka 4G LTE lamang ito pero supported naman sa 5 GHz Wi-Fi. Now dito naman sa ilalim, dito nakapwesto ang kanyang audio jack, microphone, and Type-C port na supported lamang ng 18 watts. At sinubukan na din natin itong i-charge at umabot ng 1 hour and 48 minutes bago ito ma-full charge from 23% to 100%. Moving on at mapunta naman tayo dito sa kanyang display kung saan ito ay may sukat na 6.78-inch IPS LCD display. May Full HD Plus or 1080p resolution, may 800 nits peak of brightness, and may 90Hz max screen refresh rate. At pagdating dito sa kanyang display, masasabi ko na sharp and detailed na yung mapapanood natin ng mga videos sa YouTube and Facebook. Kung ikukumpara natin doon sa ibang brand na nasa ganitong price range pero 720p lamang ang resolution. Now, isa pa sa kagandahan din dito ay supported na ito sa Security Widevine Level 1 sa Netflix. Kaya makakapanood na din tayo ng Full HD movie sa Netflix. Kaya kung ikaw ay mahilig manood ng mga anime, action movie, or horror movies, ay swak na swak para sa iyo na pang-media consumption ang phone na to. Moving on at pag-usapan naman natin ang kanyang camera kung saan ito ay may 64 megapixel main shooter with Sony IMX682 sensor and 13 megapixel for front-facing camera. At pagdating sa quality ng mga photos na nakuha dito, ay masasabi ko naman na decent yung performance nito in terms of photography. At kahit papaano makikita pa din natin ang konting sharpness and detail sa subject natin. Now, pagdating naman sa low light condition, 2 thumbs up din ako dito dahil maganda ang kuha ng phone na to kung ikukumpara natin doon sa ibang entry-level smartphone. Lalo na kung gagamitin natin ang super night shots nito. Mas detalyado at kitang-kita talaga na hindi naging sabog yung ilaw dito sa right side kung ikukumpara natin dito sa kanyang AI camera sa left side. Now, malipat naman tayo dito sa kanyang video resolution kung saan ay kayang mag-record nito up to 2K at 30 frames per second. At maganda din naman ang video quality nito, yun nga lang, ang kulang lang sa phone na to ay ang kanyang video stabilization. Kaya mapapansin talaga natin na medyo shaky yung video footage natin dito habang kinukuhanan ko yung video dito ay hawak-hawak ko lamang ang ating smartphone. Na kung ibababa man natin ito down to 1080 at 30 frames per second ay wala pa din itong ultra steady or any stabilization. Okay, moving on na tayo sa camera at usapang performance naman tayo kung saan ito ay may latest operating system HiOS 14.5 based on Android 14 out of the box. Naka MediaTek Helio G91 12nm ang kanyang processor at may GPU na Mali G5 2MC2. At yung Antutu score na nakuha natin dito ay 277,000. At hindi rin natin ito pinalagpas na game test din tayo dito, Mobile Legends, COD Mobile, and Honor of Kings. At pagdating sa graphical settings, ultra graphics and high frame rate sa MLBB, medium graphics and high frame rate sa CODM, ultra graphics, standard frame rate, at number 4 ang max graphics nito sa Honor of Kings. Now, pagdating sa paglalaro ko sa phone na to, honestly para sa akin hindi ganun ka-smooth at solid yung performance nito in terms of gaming. Pumapalo lamang hanggang 60 FPS yung max frame rate nito sa Honor of Kings.
At kapag CODM and MLBB naman ang nilalaro natin, ay hanggang 40 FPS lang talaga ang kayang maibigay na frame rate nito. At kung minsan pa nga kapag nasa kalagitnaan na tayo ng bakbakan at maraming animation ang nagaganap sa screen, ay bumababa pa nga ito down to 25 FPS. Which is not good dahil sobrang frame drop na talaga ang mararamdaman mo habang naglalaro sa device na to. Kaya para sa mga mahilig sa online games dyan, lalo na kung ikaw ay isang hardcore gamer, ay hindi ko may re-recommend ang phone na to na gamitin nyo kahit nasa mga light games. At para sa akin lang, mas smooth pa na gamitin sa paglalaro yung unang in-review natin na Tecno Spark Go 1 kung ikukumpara natin dito kay Tecno Spark 30. Okay, yan lang muna sa ngayon mga ka-Android Feel at maraming salamat sa panonood and see you on my next review.